for being our guest sa podcast natin today. Thank you po. Salamat po. Pwede pong magpakilala po muna kayo sa viewers natin. Okay, so I am Elaine Malabanan. So I am from STI College Balayan. I am 17 years old and yun lang. Ako po si Cian Rel Corea, also from STA Balayan and also 17. Magkaklase ba kayo? Hindi ko pa kilala yan. Hindi lang kami nag-i-interact masyado, but we know each other. So, since magkaklase naman tayo and ngayon lang talaga kita makakausap ng matagalan. So, ito. So, ang topic natin kasi is cancel culture. So, para sa iyo, ano ba yung cancel culture? Kasi baka iba yung definition ko eh. Di ba yun yung parang pagtitip mo ng mga tao para i-bash yung isang tao para sa kanilang wrongdoing? Oo, pero kasi yung iba yung perspective pagdating sa cancel culture eh. Kasi yung iba sa tingin nila, ito ay bullying or ito naman ay pagko-call out ng kanilang mga wrongdoings. Diba? So talagang magulo. So siguro dito meron tayong need sagutin galing sa ating mga viewers dyan. Diba? Palakpakan! So, galing sa kanila yung ating mga questions kung sa tingin ba nila na yun nga, ano ba talaga yung cancel culture kung ito ba ay bullying or calling out. Sa tingin mo ba? Ano to? Para sa akin, yung cancel culture, nagiging bullying lang yan kapag pag yung binabato nyo dun sa isang tao is out of context na. Like, correct. Iba na yun sa ginawa nila. Parang di na related yun. Parang sabihin natin, appearance. Oo. Siyempre, di ba, bullying, kahit naman sa ang perspective yan, iisa lang naman talaga ang definition ng bullying. Parang naiba lang ng context siya pagdating sa cancel culture, di ba? So, tulad nga nasabi mo kanina, may mga questions tayo dito na sagutin natin. And yung mga questions na yun, ay bibigay ni Paula. Hello! Ready na ba kayo sa questions? Yes, ready na. Yes. Wow! Okay. Question number 1. When does calling out someone cross the line and become bullying? So, parang nasagot na nga natin na Nasagot kanina na. sa definition namin kanina. So, parang, sige, go. So, ulitin ko ba? Sige, ulitin ko na lang. Nagiging bullying nila ngayon kapag yung binabato niya sa isang tao is parang out of context na. Bigyan ko ng example, like yung sa Vizcaya family. Ang dapat niyong i-focus dun is yung nagawa niya sa trabaho niya as anong trabaho niya? Parang contractor, something, gano'n. Yun, so parang corrupt siya, gano'n. Pero yung iba, parang binabash na siya based on appearance niya. So, mali na yun. Hindi na yung canceling. Bullying na yun eh. Bullying na. Doon na talaga na susukat kung ano nga ba yung cancellation na ginagawa sa isang tao, di ba? Like, to bullying and calling out. For example din, alam mo ba yung Guess the Bill challenge sa TikTok? Siguro naman alam mo yun, di ba? So, merong mga teenagers, siguro mga kaedara natin na syempre galing mga pamilyang mayayaman, di ba? So, nabash sila doon kasi parang umabot ng, sa tingin mo, sa isang dinner, anong umaabot na presyo? Dalawa lang sila ha? Dalawang teenage girls. Sa tingin mo, like hanggang saan aabot yung bill nila? Walang like 100K, gano'n? Mismo, 100K ang nagastos nila sa isang gabi. And wow. dinner lang yun ha? Like, di ba? Ang dami nang pwedeng makinabang nun na hindi ko naman sinasabi na kailangan nila ipamigay yan kasi siguro, parang hard work nila yon as an influencer. Pero syempre, maging considerate din sila sa mga pinopost nila, hindi ba? Tama. Maging
considerate and dapat alam nila kung ano yung tama at mali sa mga pinagagawa nila for one night dinner, di ba? Grabe yun. Parang Madrid pang yun. isang buwan na yun, pang grabe. Pangkotse na yun. Pangkotse na, di ba? So, yun lang. Last question na agad. Bilis naman. Parang Ang bilis naman. start pa lang eh. Mukhang excited kayo ah. O, ito na yung last question nyo. Okay, go. Are there any instances where cancel culture is justified? Wala. For Meron. Talaga? Meron. Justified yun. Oh, sige. Sige, pangunahan mo. Bakit? Meron din base ko na lang na statistically. Kapag ang daming na-cancel dyan na... Ano sabi mo? Daming na-cancel dyan. Mystically... Statistically. 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 Ah. Ang dami na-cancel na artista dyan na biglang nawala. Nung lumitaw, better person na. Ang daming ganun. Pero... Para sa akin kasi, hindi talaga sila, pakitang tao. Alam mo ba yun? Parang papakita lang nila na pinapanagutan nila yung pagkakamali nila, pero tapos biglang magle-lay-low, di ba? Magle-lay-low sa showbiz. Tapos, pagdating nila, kaya nga nang sabi mo, parang better person na sila. But in reality, gusto lang talaga nila mag-lay-low para hindi sila masyadong mabash and pakita sa media na parang yun nga, nagre-lay-low, parang sabihin natin, nagre-rehab, diba? So, Pero, feel ko ginajudge mo lang eh. Kasi, paano natin masasabing tunay ang ginagawa nila? Pero kasi, meron madaming ganyan. Lalo na sa government ng Philippines, sasabihin mo na parang may bali ang leeg, may sakit daw para hindi makulong. Di ba? Di ba? Like, paano mo ma-justify yun? So, for me talaga, di ba? Hindi, meron yan. Kasi, yung sa'yo, binibase mo lang sa mga nakita mong di mo tinitingnan yung both sides. Like, parang, kung peke ito, peke na yan, hindi mo imbestigahan yan. Ganun ka eh. Oo, pero kasi, for me, perspective ko, hindi na malabo talaga and wala talagang kwenta yung cancel culture. Gaya nga ng pinagkasunduan natin kanina, parang temporary outrage lang talaga siya. So, di ba? So, bakit pa nagka-cancel culture? Sinasabi mo bang yung pinagkagagawa ng mga tao dito, walang kwenta? Hindi naman sa ganon, kaya nga ng parang definition kanina na parang nagtitipon-tipon sila dahil meron silang hindi parang sila nagkasundo, hindi, mali. Parang, parang hindi, ganito kasi, parang nagtitipon-tipon yung mga tao dahil merong nagawa na parang naging issue, tapos nagtipon-tipon sila kasi pareho yung perspective nila na hindi tama yun. Gets mo ba? So, anong purpose? Nagtipon-tipon sila para? Na parang, yun nga, temporary outrage. Parang meron silang malabas na galit. Yun lang. Guys, ba't parang kayo yung mag-aaway na? Hindi. Ay, hindi naman. Go. So, yun nga, parang temporary outrage. Paralo. Oo. Sige, diyan ka sa opinion mo, dito ako sa akin. Sige. So, ngayon, alam na natin na alam na. talagang dalawa ang definition namin ng Siguro, perspective na lang yun. perspective na lang. So, yun nga, parang different person, may sariling perspective, may sariling opinion. So, ang nararapat na lang talaga natin gawin is hindi mag-usap kahit Hindi kailan. mag-usap? Oo. Sige. So, yun lang. Bye-bye! Bye-bye!